Today is all about, sabi na doon, sige, bend the cold. Ang ibig sabihin niya po yan ay yung spiritual life mo. Dapat tunawin mo yung lamig. Sabihin mo sa katabi mo, tunawin mo yung lamig. At kung naglalamig ka, ayaw ng Diyos na naglalamig ka. Ang lamig. Sabi, ang lamig. Trabaho ni Satan yan. Yes, hindi po trabaho ng Diyos na palamigin ka sa pananampalataya. Ang trabaho ng Diyos ay painitin ka. Kaya kung nanglalamig ka, mas malakas na yung conviction of word, yung mundong ito. Kaya, igamaman, baka nalamlamisan aircon. Tapikin mo, panatiliin mo yung apoy, kapatid ko. Tingnan po natin, bakit kailangan pananatiliin yung apoy? In Matthew chapter 24, nakakatakot kapag naglalamig ka. Tingnan po natin, Matthew 24 verse 10, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapuputan at ipapahuli nila ang kapwa nilang mananampalataya. Hindi pa tayo umabot doon. Pero darating yung panahon, either Pilipinas, no? Merong persecution na mangyayari. Darating yung panahon, hindi na pray mag-worship. Kaya ngayon, na pray pa mag-worship ka na. Darating yung panahon, the Antichrist is gigising, magpapakilala na sila. Hindi na pray ang mag-worship. Kaya ngayon, na pray pa, enjoy the worship. Amen. Habang buhay ka, enjoy the worship. Excited ka dapat mag-worship. Dahil ang tunay na nagmamahal at tunay na first priority ng Diyos, excited mag-worship. Amen. Hallelujah. Rashikira Sunday. Verse 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Darating mo panahon, maraming magpapanggap na Kristo, ngunit sila lahat ay anti-Kristo. Marami na ngayon. At being wise. Tandaan mo kapatid, palala na ng palala ang nangyayari sa mundo. Tama? Meron na nga napanood ako. Grabe yun. Kinasal niya yung babae at babae. Lalaki at lalaki. Talagang hindi ko pinipray na, Lord, patigilin. No. Because parating na po ang talagang tinatawag na muling pagbabalik ng Diyos. Because marami na pong sign. Ano po yung sabi niya? In verse 13 ay 12, lalaganap ang kasamaan dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. In verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Verse 14, ipinapangaraw ko sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao sa kadarating ang katapusan. Tandaan po natin, malapit na po. Kumbaga, naikot na po lahat ng continental ng buong mundo. Kumbaga, alas 11, nung napante alas 12, sumamputan na po. Kaya sa muling pagbabalik ng Diyos, examine yourself. Are you ready? Or not? Ang ready. Alam niyo po ba, masasabi mong ready ka kung excited ka. Sabi mo nga sa kapatid mo, excited ka pa ba? Dahil kung hindi ka na excited, you are not ready alone. Hindi ka pa ready. Kaya habang hindi pa dumarating ang Diyos, ilagay mo sa puso mo yung excited na magpupuri kay Lord. Napakaluging na nga po eh. Bakit? Lagi po ko sinasabi ito. And the Monday hanggang Sabado, bagi mo amin nun. Gusto? So agyaman na ka, dartagrarakal ta. Tuwida, handa ngay suksukat na ako just Domingo. Na, baka mantakabay mo, yaman nagtagda ka. Kami suksukat na ako Domingo ko na. Amen. Dahil naniniwala ko kapatid, ang totoong nagmamahal sa Diyos, hindi niya kayang ipagpalit. Tama? Yung love ka di asawang, mukha kayo ngay sukatan di asawang. Tama, may mga asawa. Sino po may mga asawa? Yes, yun yung nagmamahal. Ayaw mong ipalit dahil mahal mo siya. Tama? Ganon din kung mahal mo talaga ang Diyos, huwag mo siyang ipagpalit. Tama? Because money, pag-aralan natin mamaya, matindi po ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung masaktan ka,
Mahal ka ng Diyos. Magbago tayo. I'm not speaking in your front, that in my knowledge. I'm speaking right now by the power at ito po yung pinapasabi ng Diyos sa'yo. Kaya kung matamaan po tayong lahat, ang tamahan, huwag iilag. Sagupain mo at magbago. Tama? Sometimes di mo, kung kulang magamin, at least siya magamin eh. Tama? Inisniper na ka na ako po ng pailaan. No. Kapag tinatama ka ng Diyos, nagpapakita lang na mahal ka niya. Amen. At kung merong pagbabago, pinapakita mo din na mahal mo siya. Tama ba, Espiritu? Tamaan ka. Yes, I love you, Lord. Pero hindi ka nagbago. Ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Dahil ang itinatama ng Diyos at ito'y binabago niya, nagpapakita ng response, I love you, Lord. At ito yung 5 na ituturo ko sa umaga na to. Paano natin i-build yung call? Paano natin tutunawin yung lamig ng spiritual natin? Meron akong 5 ituturo. At kapag ginawa natin ito, naniniwala ko kapatid, in the name of Jesus, you are stay on fire in serving God. Number 1, sabi niya dito, how to build the boldness in our life? Be fully surrendered to God. Dahil kung tunay na sumunod ka at ibinigay mo yung buhay mo buong ubuo sa Diyos, bakit ka maglalamig? Kapag meron kang itinira na kahit maliit na itinatago, maglalamig ka. Tama? Kapag merong tinira ka na makamundong kaawain, naniniwala ko, maglalamig ka. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na kasing magtira. Hallelujah. Ibuong-buo mo na. Ito na. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. And we believe into the Lord na kapag ibinigay mong buo sa ating Diyos na buhay, naniniwala ko, you and I, hindi ka manglalamig kasi buo. Ano yung buo? Kung yung puso ay buong-buo na binigay sa Diyos, hindi mo maranasan maglamig. Pero kung binigay mo ay kalahati lang, yung kalahati kasi pastor, para sa crush ko, para sa pamilya ko pa. Yes, pwede naman. Pero ang sinasabi ko, ibigay mong buo yung puso mo at siya yung naghahari. Iba kasi mga kapatid, yung naghahari at yung binigay lang. Yeah, lahat po tayo kayang ibigay yung puso natin. Pero tandaan mo, dapat siya yung hari sa puso mo. Amen. Yes, ibigay ko nga sa iyo, Lord. Mali yung nagbibigay lang. Ang totoo na nagbibigay, ibigay mo na siya yung naghahari. Kailangan yung verse nga na, Galatians 2 verse 2, I have been crucified with Christ is longer who I live, but the Christ live in me. Kung tunay ka pong binigay mo yung police sa Lord, dapat ang nakikita at namumuhay sa buhay mo ay si Kristo lamang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, si Kristo lamang, kapatid. 2 klaseng Kristiyano po ang nasa church. Yung isa, wala na nito, labang na Kristiyano. Amoy gilabang na Kristiyano, Dalmatian, wala na. Antin dito. Ang muna garong nga baso lang, nagluluknak pa ilang yung baso. Isyeti Dalmatian. Ang muna nga garudan nga, bawal tagsugal at sugal pa ilang Dalmatian titawag tiksya pa'y mansya. Awan ti mansya nga Kristiyano dito. Amen. Basta, panindigam. Dahil tilabang nga Kristiyano nagriga ngay guyguyod. Isuna iti mangguygoyod iti hangapos gusto. Nawa sa lahat na lang dito walang labang na Kristiyano. Dapat ikaw at ako, sige man, ikaw, unang, at ako, tupa na Kristiyano. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ang tupa po, urehan mo nga yaban. Urehan mo nga ibaon. Urehan mo nga i-invite. Urehan mo nga, ako mapan kita, amunan. Nga tipadi, katmadi, tidatos, katdatos. Amen? Ulit ang tupa ka ko na. Rashi, Kirasha. Pangalawang verse, ano yung Colossians 3 verse 3? For you
died in your life and hidden with Christ in God. Namatay ka sa iyong sarili at ang Panginoong Hesus. Namatay ka na daw sa iyong sarili at ang Panginoong Hesus ang dapat mamuhay sa iyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang Panginoong Hesus ang dapat mabuhay sa iyo. Dahil kapatid, ito yung sasabihin ko sa iyo. Kung ikaw pa rin ay namumuhay sa mundo, ikaw ay taga-mundo. Amen. At kung ang Panginoong Hesus ay namumuhay sa iyo, ikaw ay kay Kristo. Amen. Doon mo yung gamay mo, sa mundo ka ba o ay kay Kristo ka? Rashi, kira, syente. Sige, mabalin nyo ngayapan, kids. Baka kahit na tag-drawing anak, sige nga man, try mo man ngayapan. Sige nga mga kapatid, sabi niya, for you are died. Dapat namatay po tayo. Amen? Sinong handang mamatay kay Kristo? Darating yung panahon ng tinatawag nating 666, the second coming of God. At kung maabutan natin ito, napakahirap pong magpuri in that time. Dahil alam mo po, kapag magpuri ka in the second coming of God, the great revelation na 1 titatak ti 666 kanya makagatang timakaan. Na ang kapakaunag di grocery. Because the mark of 666 is the mark of devil. Kaya ngayon, kapatid, you are free to worship God. You are free to invite your friends, invite your neighbors, your family. Gawin na natin, tapos pray pa tayo. Darating yung panahon, hindi na po pray. Kaya enjoy worshiping God today. Amen! Ano ba yung sabi niya dyan? Ang tindi ng verse na to, next anak, sabi niya, 2 Corinthians 5 verse 15, and He died for you all. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. Sabi niya, and that those who live should live no longer for themselves. Hindi ka na dapat namumuhay sa iyong sarili, kundi kay Diyos lamang, kay Hesus Kristo lamang. Ang tindi, but for Him you died for them, He rose again. Wala dapat dito na namumuhay sa kanyang sarili. We are live what God said into you and to me. Amen. Mamuhay tayo kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag mong ipilit. Dahil kung ipilit mo yan, imperno yung pupuntahan. Tama? Kaya nga lagi po namin tinuturo po yung standard of living. Dahil yung standard ay galing sa Diyos. The standard of word is galing kay Satan. Tama? Tama po ba? Stand to your faith. Tadram. Namong nga ba di tadram ang kasumursurot. Ure awan tigay yung mon. Kasanungay no mo tinadran sumurot ka kanyada ka. Natay ka. Tandaan awan to second life. Naniniwala ko awan iti makunkunga na no natay ka nagbiag ka pa. Miracle kitawag jay. Nang tanda ng tibaga. The second life lang. Nga tungtong at tatuwa nga papanang langit kan imperno. Awan nga siyang tibiyag dito'y daga. Damagaman tibag iti kabay mo no manubiyag na. Hanggang nga pusa, kung natin pusa, manubiyag ti pusa ka na. Siyam, so nga, nung madumpar, mabiyag manan. Hanggang kasya, iti panagbiag, iti may sa katao. Mamati may salang tibiyag ti tao. Habang nagbiyagan, paypay sumon na po. Amen, baka matakabay mo paypay sumon. Grabe ni pastor, awon na ka sermon. No. Lagi mo sinasabi sa inyo. Gusto kong sabihin ko na yung pinapasabi ng Diyos. May salang itibiyag tayo. Kaya nung tatibiyag mo, paypay sumon. Dahil di mo ang mo, nung katnuhalaan na ako Diyos tibiyag mo. Kaskas din nga ng amom ni ako Diyos. Nakilala mo na siya. Seryosuhin mo na. Dahil walang logi sa mga nagsiseryoso sa Kanya. Did you experience God? Not more. Tandaan ang sasabihin ko kasi hindi tayo seryoso. Pero kung seryoso ka, maiintindihan mo at mai-experience mo yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Sino gusto dito na ma-experience yung mga bagay na hindi niya pa nararanasan? Sabihin mo karon sa katabi mo, magseryoso ka na. Amen. Palakpakan mong Diyos. And we believe into the Lord, lahat ng seryoso. Kahit na seryoso ka kanya, Apo Diyos, galangan nga seryoso so na Kanya.
Kung ikaw ay seryoso sa Diyos, siya din ay seryoso sa iyo. No bareng-barengan na po Diyos, bareng-barengan na kaman. Tama? Alang ang angawom lang na po Diyos, diyang angawon na kaman. Tama? Ang angawon mo lang ti kararag mo. Nya ti Tagalog tang angawan, binibiro mo lang yung prayer mo. Idibiro din yung sukli sa'yo. Tama? Kaya start right now. Be fully surrendered to God. Yung fully means totoo na, buo na, hindi ka na magtitira. Amen. Sige, taas natin yung kamay natin, mag-promise ulit tayo kay Lord ngayon. I'm fully, kung natin, ulit, I'm fully surrender my life to you, Lord. I'm fully surrender my life. Gusto ko yung mas malakas, sabay-sabay tayo. Yung 1, 2, 3, go. I'm fully surrender my life to you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.